Nagumpisa ang nobela sa nakatakdang handaan sa tahanan ni Don Santiago de los Santos o mas kilala sa tawag na Kapitan Tiago bilang pagbabalik bayan ni Crisostomo Ibarra, anak ng matalik niyang kaibigan mula sa 7 taong pag-aaral sa Europa. Ilan sa mga panauhin ay ang mag-asawang Dr. de Espadaña at Doña Victorina, Padre Sibayla na kura ng Binondo, Padre Damaso, Teniente Guevara na teniente ng mga Guardia Sibil. Ilan sa mga napag-usapan ng mga panauhin ay ang pagkakatanggal ni Padre Damaso bilang kura paroko ng bayan ng San Diego na nagsilbi ng 20 taon. Ayon sa pari, ang dahilan ng pagkakatanggal niya ay dahil sa pagpapahukay niya sa labi ng isang marangal na lalaki na hindi nakapagkumpisal. Dumating na si Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin o Ibarra sa handaan. Anak siya ni Don Rafael Ibarra at dahil para sa kanya ang handaan, siya ang naupo sa kabisera. Binanggit din niya sa lahat ang ideyang pagpapatayo ng paaralan para sa kapwa Pilipino. Samantalang nagpupuyos naman sa galit si Padre Damaso dahil napunta sa kanya ang hindi magagandang parte ng manok ng tinola. May magandang kasintahan si Ibarra na si Maria Clara na anak-anakan ni Kapitan Tiago. Muling binasa ni Maria ang mga lumang liham ni Ibarra bago siya mag-aral sa Europa habang inaalala nila ang kanilang pagmamahalan. Bago umuwi si Ibarra ay nakita niya si Teniente Guevara na nagpahayag ng pangyayari sa pagkamatay ng kanyang ama. Sabi ng Teniente ay inakusahan ang kanyang ama ni Padre Damaso na erehe at pilibustero dahil hindi umano nagsisimba at nangungumpisal. Ang ibig sabihin ng erehe ay taong hindi sumusunod sa utos ng simbahan at ang ibig sabihin ng pilibustero ay taong sumasalungat sa utos ng pamahalaan. Ngunit ayon sa teniente, nagsimula ito ng ipagtanggol ng Don ang isang bata sa kamay ng isang maniningil ng buwis na hindi sinadyang nabagok ang ulo kaya namatay. Nakakulong umano si Don Rafael habang may investigasyon ukol sa insidente, ngunit ang mga kaaway niya ay gumawa ng mga kung ano-ano para ipahiya ang ama niya. Nagkasakit ang Don at namatay dahil sa naapektuhan siya sa mga pangyayari. Ang padre ay hindi na kontento at ipinahukay ang labi ng Don upang ipalipat sa libingan ng mga insyik, ngunit nang dahil sa ulan ay itinapon ng kanyang labi sa lawa. Imbes na magtangkang ipagiganti ang yumaong ama, ipinagpatuloy ni Ibarra ang nasimulan ng kanyang ama kaya nagpatayo siya ng paaralan sa tulong ni Nolwan. Noong binabasbasan na ang paaralan ay muntik na mapatay si Ibarra kung hindi lang iniligtas ni Elias. Si Padre Damaso ay muling nang asar kay Ibarra. Nang hamakin ulit ng praile ang ama niya ay nagalit at nagtangkang saksakin ang pari pero pinigilan siya ni Maria Clara. Dahil doon ay natiwalag si Ibarra ng arsobispo sa simbahan. Sinamantala ni Padre Damaso ito upang iutos sa kapitan na hindi na ipagpapatuloy ang kasal kay Maria Clara at ipakasal sa binatang Kastila na si Linares. Sa tulong ng Kapitan General ay nabalik si Ibarra sa simbahan pero hindi inaasahang hinuli si Ibarra nang dahil umano ay nanguna siya sa pagsalakay sa kwartel. Habang ginaganap ang handaan sa bahay ni Kapitan Tiago para sa kasunduang pagpapakasal ni Linares at Maria Clara ay nakatakas si Ibarra sa tulong ng kanyang kaibigan na si Elias. Bago tuluyang tumakas ay nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap ng lihim sina Ibarra at Maria Clara. Isinumbat niya sa dalaga ang liham na ginamit ng hukuman laban sa kanya ngunit mariin itong itinanggi ni Maria Clara. Ani ay inagaw lang umano sa kanya ang liham ng binata kapalit ng liham ng kanyang ina na nagsasabi na si Padre Damaso ang tunay niyang ama. Dagdag pa ng dalaga, kaya daw umano siya magpapakasal kay Linares ay para sa dangal ng kanyang ina. Ngunit ang pagmamahal niya kay Ibarra ay di magbabago kailanman. Pagkatapos nito ay tumakas na si Ibarra sa tulong ni Elias. Sumakay sila sa bangka patungong Ilog Pasig hanggang sa lawa ng bay at tinabunan si Ibarra ng mga damo. Sa bangka, ipinahayag ni Elias ang saloobin ng mga sawimpalad. Ito ay ang una, pagbabago sa pagtrato sa kanila ng sandatahan at mga praile. Pangalawa,
pagkakaloob ng karangalan sa karapatang pantao. Kinuwento ni Elias ang nakaraan ng kanyang pamilya kung paanong masalimuot na pinatay ang kanyang lolo, lola at kapatid. Sa huli, hindi pa din pumayag sa gusto nila si Ibarra dahil ang katwiran niya hindi maitatama ng mali ang isa pang pagkakamali. Naabutan sila ng mga tumutugis sa kanila. Para makaligtas si Ibarra, naging pampalito si Elias at tumalon sa tubig. Akala ng mga tumutugis na ang tumalon ay si Ibarra kaya nila binaril si Elias hanggang nagkulay ng dugo ang tubig. Nakaabot kay Maria Clara ang balita na namatay na si Ibarra. Natunton ni Elias ang gubat ng mga Ibarra at doon niya natuklasan si Basilio at ang namatay niyang inang si Sisa. Bago pa siya nalagutan ng hininga ay nasabi niya na kung hindi man daw niya makita ang bukang liwayway sa sariling bayan, sa mga mapalad, huwag lamang daw limutin ng ganap ang mga nasawi sa dilim ng gabi. Iyon ang huling mga salitang lumabas sa bibig ni Elias. At dito nagtatapos ang kwento ng Nolime Tangere.